So guys, now mag-disinfect tayo sa drawing pen kasi mamaya mayroon tayong isalang dito, transfer natin from hardener to brewer pen. So bakante siya dito. So kung nakita nyo yung previous video natin, meron tayong separate na ganitong pen para dun sa disposal natin dun sa itaas. So galing sila dito ba. So ang disinfectant na gamit pala natin dito guys is Major D. So flush lang natin dito yung yung mismong bottle nila kung ano ang tsura. So ganito ang pag-disinfect guys. So lahat sa loob dapat siya para man lang at least kung hindi mawala-wala yung mikrobyo, mabawasan siya guys. Kasi yung pinagkunan natin dito yung medyo isang week na rin ang nakalipas kasi per week tayo nag-dispose. So nakuha ng buyer natin sa yung shoutout pala kay GNC Livestock Supply. So sila yung nag-harvest sa mga natin, mga meat type. So kung napapansin nyo dito mga tuyo-tuyo na, wala nang masyadong ipot na natitira. So ang purpose pala nitong yung trapal is para tuwing gabi hindi sila malamigan at protection na rin sa sa pusa. Kasi maraming pusa dito sa amin guys. Yung kinukuhanan lang ng ulo tapos ititira yung katawan. Masungkit yung So at saka disinfect na rin natin yung yung pagkainan nila. Pero linisin pa to mamaya guys. Bago ilipat yung yung mga stocks natin dito. So muna kami guys, prepare muna kami doon. Kukuha namin yung mga stocks doon sa ating hardener. So sa hardener pala mga 1 week o 2 weeks o sila nandun para for preparation para sa paglipat nila sa growing pen, para hindi sila hindi sila tawag niya sa Tagalog yung hindi ahat ba, hindi sila mabigla dito sa sa lamig kasi galing sila sa brooder tapos lipat natin sa hardener from 21 days from brooder, tsaka 1 to 2 weeks sa hardener, tapos dito na sila lalaki hanggang ma-harvest. So lipat natin doon sa isang kulungan natin for harvester para naman yung mga yung mga buyer natin hindi na papasok dito sa sa mismong growing area ng ating mga meat type, para iwas na rin sa mga dalang sakit nila kung meron man, kasi galing sila sa sa iba't ibang farm na bibili sila ng ng mga stocks. So yan guys, punta muna kami doon sa sa hardening pen. So guys, ito pala yung gamit namin na disinfectant. So Major D guys. So hindi kami endorser ng Major D, pero Major D baka naman. So kuan guys, yung niya, yung dosage niya is nandito sa dito sa likod, yung application niya. So ang dosage niya, direction is 5 cups. So ito lang guys. So 5 cups Major D sa isang galon na
tubig. So yung ano guys, yung hindi chlorinated na tubig yung gamitin nyo guys. So ito yung gamit namin, disinfectant Major D. So mabibili ito sa lahat ng butika. Ay hindi pala, Agribet sa ano nationwide. So pwede ito sa ano sa Pacifica or any other Agribet na malapit sa inyo. Meron dito guys. So dito sa amin ano lang to, 100 pesos. 100 pesos lang isang ano, isang ganito, at saka ano na 100 ml. So yun guys. So ano kaya dito at magano tayo, mag continue tayo na transfer ng mga meat type. So mga ano na to guys, mga tatlong buwan 3 weeks. So mga 3 weeks old na to guys. So ito transfer namin to sa ano, sa growing pen. So ito pala yung ano, yung crate namin. Hindi talaga ito guys para ano, para isi-transport lang ba, palipat-lipat ng kulungan. So ito guys, more or less ang ilipat namin. Ilang peraso to ha? Around 100 around 100 plus din ito. So pabalik-balik, balikan natin to mga ano, dalawang balikan siguro no? So ilipat natin sila doon sa mas malaki na, doon sa growing area natin. Gaano pala to guys, mga dominant black at saka Island red, dominant red. So Rhode Island red, mga ano, mga tandang to guys, mga males, pang meat type. So ano, nagsisika na sila, merong mga dadaganan. Bigat na mga dadaganan, daganan isa doon sa maliit. Bigat na rin. So mga mix na rin. Uwi na to ng buyer natin guys. Mga ilang kilo, ilang grams na kaya yan? Nasa ano ba ito? 200 plus ito. Mga 200 grams na. Ito? So compute natin mamaya yung ano, yung magkano nga butin na gastos sa mag meat type, at saka ilan yung dapat ideal na palakihin para sa magandang kita. So maya guys, ano natin, computein natin. So before pala ilipat natin, kailangan na muna nating na ano, yung paglipatan nila is na disinfect na. So nag-disinfect na kami kanina, hindi na papakita natin sa video. So hello guys, andito na kami sa ano, sa growing pen, tapos na nakuha na namin yung mga stocks. So mga ilang weeks to mga 3 weeks? 3 weeks, 21 days kung 3 weeks. So mga ano yata, mga 4 weeks. Running 4 weeks, di ba? 4 weeks. So ito, lipat namin kasi meron kaming hats mamaya. So ipakita natin yung namin yung hats mamaya guys. So meron kaming hats, mga ano lang, konti lang yon, siguro mga hundreds lang. So kasama ko dito si Ik at saka si Romeo. So guys, sila yung magta-transfer. So ang role natin is cameraman tayo guys. So yan, tapos na natin i-disinfect kanina, mga 2 to 3 hours dapat ma-disinfect. So yun lang yung namin, at least 2 to 3 hours mga na disinfect. So yung
yung laman. So head count nyo yan. Wala pa. So head count natin 16. Size? 16. 16 or 15. 16. So 16 to guys. So 16 to sila nandito. So count lang natin kung mga ilan ng piraso yung na-transfer natin. 20. So ito na sila guys, oh. Mga 1 month old. 25. Siguro hindi pa itong mga 1 month old, running 1 month pa to. 28. Diba? So hindi talagaan natin maiwasan, mayroong mga mga nababansot kasi medyo nasiksikan sila doon sa sa hardener natin. Pero mabilis yung paglipat na lipat. So pag naglipat na sila dito, ang bilis na nila, parang turbo silang lumaki guys. So mga ilang piraso to? 54. So meron mga mga 50 plus din. So more or less nasa 100 to. So guys, transition muna tayo at kukunin namin yung iba pa. So guys, ititira lang yung namin itong mga medyo maliliit pa dito. Baka hahabol pa ito sa laki. So ito na yung yung mga last batch na ita-transfer natin. So bilangin natin doon sa sa growing pen guys. Meron na 54 kanina. So ayun guys no. So na transfer natin yung so yung iba. So bigyan natin ng Primoxil. So yung practice lang namin dito sa Banukan guys is maglalagay kami ng Primoxil tuwing maglipat tayo ng mga sisiw sa iba't ibang kulungan. So ito guys, bigyan na natin sila ng Primoxil para naman antibacterial sa kanila ba, bacterial flushing. So yan guys. So continue na naman tayo sa pag transfer. So ito na yung pangalawang batch. So hopefully maka 56. maka 100 tayo. 56. So guys. 58. So kung nakikita nyo sa previous video natin, meron tayong mga puti. So ngayon wala na tayong mga puti guys, kasi yung mga puti is yun, mga tawag nito meat type ng D102. So wala pa tayong D102 na hatch. So yung natin is D853 or dominant red or Rhode Island red, at saka yung guys, dominant black. So BPR. So ito pala yung yung males ng color ng guys ng dominant black. Nakukuha niya yung color niya from their parents stocks na hen. So BPR yung hen, tapos yung Rhode Island is lalaki. So merong guys, merong nakatakas. 6. Ito na sila. Nasa mahigit isang buwan. So mahigit 4 weeks. So magkano lahat? Magkano? Ilan lahat? 92. So mga 92. So meron pang natira doon tayo na mga maliliit, hindi natin sinama. So more or less nasa 100 tayo. 100 plus. So yun guys. Tapusin yung video na to at compute natin yung yung ilan yung potential na income ng meat type.
ito na guys, ano, nililisan na namin yung ano, yung patukaan nila. Guys, nabasa namin. So si Romeo yung ano nag ano guys, tagawa, anong tawag nito? Naglilinis. So ganyan guys, pag ano, yan yung practice namin tuwing may lilipat na bagong batch. Lilinisan talaga para malis yung mga mikrobyo galing sa naunang batch. So guys, please subscribe and share sa ating video. Monetize na tayo. Salamat sa mga nag-subscribe. So guys, magandang araw na naman, panibagong mula. So guys, nakita natin kanina yung mga transfer natin na mga sisiyo, yung meat type, medyo may may sipon. So ang gagawin natin is gagawa tayo ng herbal, so organic na gamot para sa mga sipon. So kukuha lang tayo nitong oregano. So tawag dito sa amin sa Bisaya is kalabo. So ang gagawin guys, ipitas tayo ng meron na akong nakuha kanina. So ipitas tayo ng 3 piraso. So 3 pirasong dahon sa 3 pirasong dahon sa 1 litrong tubig. So pakuluan to guys ng 20 minutes. So pakuluan natin to guys. So guys, So guys, medyo mahangin dito sa labas guys. Sa labas tayo nagsindi ng ilaw. Hindi ng apoy. So ito guys, para hindi naman tayo medyo yung Tagalog, yung yung kalas na Para makatipid sa tipid sa gasol, sa LPG ba. So dito tayo sa labas, marami naman itong mga yung kahoy guys. So ito na yung natin. Mapoy na. Sunod natin gawin is kuhanin natin yung guys, yung kaldero ba tawag yan? So kaldero. Ito yung kaldero guys na na-prepare natin. Ito. So may laman na tong 2 litrong tubig. So ito guys, 2 litrong tubig na itong laman. At saka yung bigay mo sa akin yan ng Nike oregano. So ito na yung guys, yung oregano. So 1 2 3 4 5 6. So nilalagay natin is yung 6 na piraso kasi 2 litro ng tubig na yung nilagay natin. Kung mapapansin nyo guys, tapos na tayong bumuto kanina. Kaya napansin nyo, meron na tayong ink dito sa So guys, ayan natin. So hintayin natin tong kumulo, mga hanggang siguro mga 20 to 30 minutes yung pakulo nito guys, para ma-extract talaga yung mga natural na antibiotics sa oregano.
So tapusin muna namin to guys ha. Time check guys is 3:06 in the afternoon, May 12. So ano guys, check natin mamaya 3:27. So 27 to 25 ano natin, tingnan natin kung ano nang ano sa ano natin ginagawa natin, if ano na-extract na ba. Check natin mamaya. So ayan guys, time check no, 3:23. So tingnan natin. So ito na guys, binuksan na natin kanina. So medyo na-extract na yung mga herbal nutrients niya. So pwede natin itong kuhanin at palamigin muna natin guys. So kuhanin natin ha. Palamigin muna natin to. So yan guys, malamigin muna natin yan. At ilagay natin sa timba. Kulay verde. Sa lalagyan. So malaman mo extracted na siya kasi yung yung kulay na naging naging green, verde. So pagkita natin mamaya yung yung paglagay natin dito sa sa lalagyan, sa container. So ito na guys, maligamgam na. So ilagay natin dito sa sa 1 gallon. Anahin lang natin na hindi masayang. So meron tayong panel na yan lang. So ang dosage pala nito guys is 1 litrong tubig sa 3 litrong plain water. So ito 1 litro nito, tapos 3 litrong plain water. So bali kasi sa 1 galon. So sa isang panuman. So 2 litro to guys. So 2 galon lang ito pwedeng ihalo. So ito. So ito guys nakakuha na tayo ng kalahating galon. So naka-extract tayo ng oregano from 6 leaves. So bali ulitin ko, tatlong dahon niya sa 1 litrong tubig. So bali 2 litrong tubig tong pinakulo ko, tapos nilagyan ko ng 6 na pirasong dahon ng oregano. So ayun guys, yun ang tamang dosage ulitin ko lang, 1 litrong tubig nito at saka 3 litrong tubig. So bali 1 galon. So 1 galon ang pwedeng mapainom mo sa manok. So total is 1 gallon. So 4 liters of liquid is equal to 1 gallon. So ayan guys, yan so bali next week magagawa din tayo ulit nito para ito ang gagawin nating panubig sa kanila. So ayan guys, thank you. So guys, meron din pala kaming hatch for today. Meron kaming unloading today from hatcher. Kaya prepare kami sa lagyan. So more or less yung namin, yung i-prepare namin na box is 2. So yung isa is tapos na itong na-prepare for for i-heat pa to, i-preheat po to for at least 2 hours para naman hindi mababaguhan yung yung masisiw sa sa init. Kasi from hatcher nasa nasa 35 degrees Celsius. So yan, tapos na. Ito is yung nilisan pa ni Romeo yung yung box natin, at
kata-transfer lang kanina. Kung nakita niyo yung video kanina, kata-transfer lang doon sa hardener yung mga galing dito sa loob. So galing sila dito. The ideal is dapat ipahinga for 1 week ang 1 week pahinga ang pen para at least yung mga mikrobyo niya minimize. Pero dito sa amin hindi natutupad kasi limited lang yung natin, yung kulungan. So pero nag-i-respect naman tayo. So bawasan na rin yung mga mikrobyo ng na sisiw yung naunang batch. So sa guys, yung mga may balak na mag-alaga ng mga heritage chicken, huwag kayong tawag nito, mag-decide ka agad, mag-research kayo yung yung anong tama na bloodline or genetics na gagamitin ninyo. So para sa akin, yung ma-advise ko lang is yung guys, dapat itong subok na dominant CC genetics. So ito yung ginagamit namin na genetics guys, kasi upon the old malalaman mo na babae at saka lalaki yung inalagaan mo, para hindi naman sayang yung investment ba. Kasi yung iba Rhode Island yung pinipili nila. Kasi naman hindi naman ako nag-ano sa Rhode Island, pero yung Rhode Island guys is kadalasan hindi, or majority, or anong tawag nito, nabubulol na ako. Hindi siya guys, hindi siya masiksing the old. So itong dominant CC is masiksing niya guys upon hatch or upon 3 days. Pinang matagal 3 days, mas mas advisable na siya for siksing. So upon 3 days sa dominant CC genetics natin masiksing yung D853. Pero yung guys, yung mga 109 at saka yung 102, masiksing na yun guys upon hatch. So kung nakita yung previous video natin meron tayong napakita na kung paano magsiksing ng 102 at saka D109. So ayan guys. So mamaya sa video is ipapakita natin yung mga bagong hatch natin. So ito nga pala yung mga 10 days old na natin guys. So sobrang lalaki na nila. So pakita natin close up ha. So ito guys, mga na yan, mga 2 months, 2 months, mga 10 days old na yan guys. So sila yung naunang batch before ang ating i-unload ngayon sa hatcher. So ayan guys, salamat guys at walang sawang suporta. So sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating YouTube channel. So ayan, sa ating mga baguhan na ngayon lang nakapasyal sa channel natin, please consider to subscribe our YouTube channel guys, para para laking tulong na yan, para umunlad at mapadami pa natin ang ating mga videos. Very informative yung mga videos natin guys about pagmamanok. So we also do visit sa gustong mo pa-visit. Saka we also give advice sa mga na-visit natin based on our experience at based na rin sa ating mga natin na seminar. So ito pala yung guys, yung kaka-hatch na March, April
11. So ito sila nito 1 month. So ang lalaki na nila guys. So bali ano pa sila, transfer sila siguro next week, transfer na sila doon sa sa Hardiness. Saka ito din. So ito yung mga karamihan ay mga female. So sa mga interesado pwede kayong mag-PM sa amin sa Colored Flock Farm na page or sa akin mismo sa personal na natin sa personal FB account. So yun guys. So later papakita natin yung yung pag-unload natin at saka pag lagay natin doon sa brooder. So guys, ito pala yung i-unload natin. Nasa nasa 4 na crate lang. So ibababa ni Titiyo. So ready sila nasa hatcher. Ito sila. So tingnan natin kung kung ilan ba yung hatching rate. So to guys, may mga Texas, may mga may mga panabong at saka darag tayo. So ito darag. Ito yung ito yung Texas. Yung ulo medyo naipit. Pakita, hindi makita. So ito guys. Basa to tayo. Ha? Basa, rescue ko. So namin guys, hindi kami nag-rescue para hindi mahina din yung guys. Isang tip din na sa sa pag-incubate is kapag hindi nakalabas yung sisiw, wag niyo nang i-rescue. Kasi kalimitan dyan is magiging weak at kalauna na mamatay din. So sayang lang yung time. So ito siya guys. So check lang natin doon pag dating doon sa sa brooder. Check natin yung hatching rate. So ito guys yung yung mga na segregate na natin by color. So ito yung D853, saka ito yung D109. So binibilang pa kung ilang percentage yung hatch natin. Ito sila guys. Sila lang doon. Ito yun So ito yun din yung mga hindi yung mga mga panabong na hatch. Ito yung mga hindi na hatch ng heritage at ito rin din yung hindi na hatch ng mga darag. Merong dalawang buhay pa pero hindi na yan ito makasurvive. 155 ilan lang hindi napisa. So lahat na napisa is 185. Saka yung yung hindi napisa, bilangin pa natin. Ang hindi napisa na darag is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na darag hindi napisa.
2, 4, 6, 8, and ito guys, ito na yung mga 853. Bago yan. Kaya ito yung mga D109. Kaya ito yung mga darag. So ang cute na mga darag dahil guys. Experiment hatch pa rin. So yung iba is medyo mga maliliit. So meron tayong guys, meron tayong reject na napisa pa rin siya kahit kahit ito ito yung nangyari sa kanya. Kung makikita nyo guys, hindi siya. So may kapansanan ito guys. So nabilang na ni ilan yung lahat yung hindi napisa? 46. So 46 yung hindi napisa at 185 yung napisa. So total is 231. So 231 hindi napisa. So 185 divided by 283. 231. 185 divided by, so nasa tayo, so goods pa rin yan, 80%. nasa 80% hatching rate tayo. Ito, 80%. So divide mo yung yung 185 divided by 231. So siya, divided by 231. So 80%. Times 100. So 80% tayo guys. So okay lang yan, maganda na yan. Kaysa kaysa bababa pa ng na 70%. So medyo alarming na. Nag-alarming na rin itong 80%, pero siguro dahil ito sa factor is masyadong mainit ang panahon ngayon. So guys, ito na so iano na natin dito sa sa kanilang paglalagyan ng brooder. So kasya pa to, tapos bukas lang. So upon hatch guys, ito yung ito yung ibibigay namin. So tiki-tiki. So tiki-tiki ilagay sa isang litrong tubig magkano ilang ml? 2 ml. So 2 ml guys in every 2 liters ng plain water. So ito guys. So ito yung ginagawa namin guys, magbudbud sila kainom. So ganyan. So isa-isa talaga guys na kainom sila. Bakit pinapainom isa-isa? So pinainom nila to isa-isa para mayroong dahil uhaw to galing sila sa mainit, malayong biyahe from Hindi pa marunong uminom. Kamatcher. So para na rin masanay sila na dito sila ay inom. So as we know, ang yung mga manok is colorblind. Yung makita nila lang is color red or pula, para masanay na sila. So dito na sila iinom sa kanilang inuman. So ito guys, mga puti-puti ang mga ulo. So meaning to say, maraming mga tandang mga lalaki na napisa. So ito muna ang ganap ngayong gabi. So shout out sa mga bago nating subscriber dyan
Reach natin yung ano guys, 500. Na-reach na natin yung ano yung 500 subscriber. So kasama ko pala dito si si Romeo at saka si Junkin. Kung lang yung taga guys, taga cameraman. So shout out sa lahat ng mga nanonood. So yung mga darag. So dito na sila guys, oh. Nandito na sila sa kanilang brooder, holding pen. So pagkatapos dito na sila ilalagay. Ano sila? So guys, sa mga hindi pa naka-subscribe yan, baka naman pasuyo. Subscribe na. So, abangan yung mga pa-gift natin sa celebration. So, meron tayong pamimigay pag naka-reach na tayo ng 1,000. So, yung laking na maswerteng mananalo ng starter kit natin na pang layer. So abang-abang guys, ipopost natin yung mechanics kung sino o ano yung mechanics para maging manalo kayo sa starter kit na pang layer. Magandang panimula yan guys. So ito yung Merong kanina. Yung medyo may kapansanan siya. Pero sige lang. Ano mo lang baka mabuhay pa yan. bigla natin yung kapansanan. So ayun guys. So salamat sa sa panonood at pinapost niyo tong video na to. Hanggang sa susunod na video natin. Shout out na rin sa lahat ng mga mga kababayan natin na OFW. Salamat din sa sa mga kapwa natin na breeder nagmamanok na natiling sumaybay sumusubaybay pala at walang sawang nanonood sa ating mga video. Salamat sa inyo mga ka-free range. So hanggang dito na lang at happy farming sa lahat. So lagi kong paalala, alaga muna bago kita.